Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang science fiction film na tinatawag na Terraformers. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Aljan Rizox, Guillermo Duro, Ian Gabriel, Joshua Dockwell, Rayan Godesimbajan, Ruby Bello, Wesen Camato, at Justin Celes from Isabela Negros Occidental. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Noong ika-21 siglo, sinubukan ng mga tao na lutisin ang problema sa sobrang dami ng populasyon sa pamamagitan ng pagbabago ng atmosfera sa planetang Mars. Nakamit nila ito sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga halaman at pagpapadala ng mga genetically engineered na ipis sa kalapit na planeta para mapabilis ang transformation. Ang taon ay 2597. Sa lungsod ng Tokyo, hinahabol ng pulis sina Kumachi at Nana dahil sa kasong pagpatay. Si Dr. Honda, isang siyentipiko na nagtatrabaho para sa pamahalaan ng Japan, ay nakakita ng pagkakataon at inalok sila ng isang kasunduan na hindi nila matatanggihan. Gusto niyang ipadala sila sa isang misyon sa Mars para lipulin ang mga ipis na ipinadala doon 500 taon na ang nakalilipas bilang bahagi ng plano sa pag-terraform ng planeta. Ipinangako ng doktor na lilinisin ang kanilang mga kaso at bibigyan pa sila ng malaking halaga ng pera kung matagumpay nilang matatapos ang misyon. Tumanggi si Kumachi na pumirma sa kontrata dahil alam niyang may ibang pakay ang doktor. Nag-alinlangan si Nana, pero sa huli ay pumayag siyang sumama sa misyon dahil wala na siyang ibang mapupuntahan. Napasigaw si Kumachi sa dalaga dahil sa pagiging pabaya nito, wala raw siyang balak na hayaang mag-isa itong pumunta. Sa bandang huli, napilitan na rin siyang pumirma sa kontrata. 2 taon ang lumipas, at patungo na sila sa Mars sakay ng spaceship na tinatawag na Bugs 2, kasama ang iba pang mga kagaya nilang pinili para sa misyon. May friendly rivalry si Kumachi kay JY, isang lalaking palaging gustong talunin siya sa santukan. Nagduda si Nana sa kakayahan ng kanilang mga kasamahan dahil karamihan sa mga ito ay mga kriminal at terorista. Nagtanong siya kung paano ba napili ang mga miyembro ng team na ito. Ang sagot ni Jen, malamang ay dahil sa pera at kalayaan. Habang nag-uusap sila, dumating si Captain Dojima at inutusan silang maghanda na para sa paglapag sa Mars. Matagumpay silang nakababa sa planeta, at nagulat ang buong team nang makita nilang hindi na pula ang Mars, kundi parang mundo na ito ng mga tao. Nagpakawala ng isang device si Lieutenant Mina sa malayo, at nagsimulang maglabas ito ng kemikal na may layuning lipulin ang mga ipis. Inutusan ng kapitan ang buong team na magkahiwa-hiwalay sa mga pares at kumpirmahin ang progreso ng eradication sa loob ng 3 oras. Tumanggi ang babaeng mukhang goth na si Asuka na makipag-team sa isang miyembro ng Yakuza, at iginiit niyang gusto niyang makasama ang computer hacker na si Ichiro. Pumayag ang kapitan sa hiling ni Asuka na huwag makipag-team sa Yakuza. Natunton ng kanilang drone ang isang spaceship na tinatawag na Bugs 1, isang lihim na misyon ng gobyerno ng Japan na ipinadala sa Mars 10 taon na ang nakalilipas. Kinumpirma ni Dojima kay Dr. Honda na nagsisimula na ang kanilang team sa unang kontak. Natuwa ang doktor at tila may ibang plano pa siya sa misyon na hindi pa niya sinasabi. Habang nag-iikot sina Jen at Maria para mag-scout ng lugar, napansin nilang wala ni isang bangkay ng ipis sa paligid. Nagpatuloy sila sa paglalakad at laking gulat ni JY nang makakita siya ng mga mukhang taong parang caveman na nakatayo sa harapan nila. Agad siyang nagtago kasama ang kanyang teammate para maiwasan ang sagupaan. Samantala, sina Kumachi at Nana ay nakatagpo rin ng ganitong nilalang. Sinubukan ni Kumachi na makipagkaibigan, pero bigla itong sumugod at inatake si Nana. Binali ang leeg nito sa isang iglap. Tumakbo ang nilalang sa sobrang bilis. Habang nagsasama-sama ang grupo ni Jen sa lugar ng insidente, sinabi niya kay Kumachi na may iba pang kasamahan nilang nakatagpo rin ng mga nilalang, at si Asuka ay napatay sa proseso. Bumalik sila sa barko at kinwestiyon ang kapitan, na inaming alam na niya ang tungkol sa mga halimaw simulat sa pool, ngunit inutusan siya ng doktor na manahimik. Ipinaliwanag ng kapitan na ang mga nilalang na ito ay ipinadala 500 taon na ang nakalilipas bilang bahagi ng terraforming, ngunit mabilis silang nag-evolve dahil sa matinding radiation sa Mars. Nagpakita si Dr. Honda sa pamamagitan ng hologram at sinabing wala silang dapat ipag-alala dahil naghanda siya ng mga injection na magbibigay sa kanila ng superpowers na galing sa mga insekto. Bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng kakaibang kakayahan dahil idinisenyo ang mga injection para i-enhance ang kanilang DNA. Nagsuggest si Osako na lisanin na lang nila ang Mars dahil sobrang delikado na ang sitwasyon. Habang papalapit ang mga tinatawag na terraformers sa kanilang barko, nag-volunteer si Lee na harapin ang halimaw. Lumabas siya habang papalapit ang sandstorm at itinurok sa sarili ang DNA ng insekto. Mabilis ang mutasayon sa kanyang katawan at naging isang hybrid na insekto. Ang base ng kanyang anyo ay mula sa ground
beetle, isang insektong may kakayahang maglabas ng apoy mula sa mga kemikal sa kanyang katawan. Sinimulan ni Lee ang pag-atake sa ipis gamit ang sunod-sunod na malalakas na sipa. Lumaban din ang Terraformer at tila pantay lang ang lakas nila. Gamit ang kanyang espesyal na abilidad, naglabas si Lee ng matinding apoy mula sa kanyang mga kamay, sinunog ang kalaban, at naitulak ito palayo. Laking gulat ng lahat, hindi napatay ni Lee ang ipis. Nasunog lamang ang panlabas nitong balat. Sumugod ulit ang halimaw at pinatay si Lee gamit ang isang matinding suntok na tumagos sa kanyang tiyan. Isa pang nilalang ang nakita nila sa bintana. Patuloy itong bumangga sa salamin hanggang sa mabasag ito at agad na pinatay ang dalawa sa kanilang kasamahan. Dahil sa sitwasyon, nag-inject din ng DNA ang kapitan at nagsimulang mag-transform sa kanyang hybrid form. Ang kanyang anyo ay batay sa bullet ant, isang uri ng langgam na kayang buhatin ang bigat na 100 beses ng sariling timbang. Mabilis niyang pinagsisipa ang ipis, pinatumba ito sa sahig, at tinapos agad gamit ang matinding lakas. Bago pa man sila makapagdiwang, nakapick up ng radar ang daan-daang terraformers na papunta sa kanilang lokasyon. Nagdesisyon ang grupo na kailangan nilang lisanin ang Mars para mabuhay. Sinubukan ng lieutenant na patakbuhin ang spaceship pero misteryosong ayaw gumana ang makina, parang may sabotahe. Walang ibang pagpipilian, nagpa siya ang kapitan na maging Kane at sinabi sa lahat na pumunta sila sa Bugs 1 para kunin ang mga kinakailangang pyesa para maayos ang kanilang sasakyan. Hindi inaasahan, nag-volunteer si Aiko na manatili para tumulong sa kapitan. Tumitig si Kumachi kay Nana bago siya umalis at nangako na babalikan niya ito. Nakapansin siya ng kakaibang hibla ng sinulid na lumilipad mula sa bibig ng babae. Pumasok ang grupo sa Mars rover at nagturok si Suka ng DNA ng insekto sa sarili, kaya nag-transform siya sa isang beetle na kayang magpaputok ng apoy bilang armas. Kumapit siya sa rover at ginamit ang apoy para itulak ang grupo laban sa dami ng terraformers. Samantala, patuloy na nilalabanan ng kapitan ang mga ipis. Unti-unting namamatay ang mga ipis, humahagupit sa lupa ang mga ito dahil sa kakulangan ng hangin. Sa kabilang banda, nakita ng Mars rover team ang isang malaking alon ng mga terraformers na parang tsunami. Kailangan nilang dumaan sa gitna ng mga kalaban para makatakas. Pinukas ni Suka ang lahat ng lakas niya para itulak ang rover, at bumangga sila sa dagat ng mga ipis. Sa kabutihang palad, nakalusot sila at nakalapag ng ligtas sa lupa. Nagpatuloy sila sa paglalakbay, pero hindi nagtagal ay may mas malaking tsunami ng mga insekto na paparating. Nagdesisyon sina Osako at Maria na ipagtanggol ang grupo mula sa labas, kaya nag-transform din sila sa mga insect hybrids at hinarap ang papalapit na mga ipis. Pinilit nilang labanan ang mga umatake, pero napaliko ang sasakyan nang makalabas sila sa kawan, na nagresulta sa paglipad ng mga kasama sa ere. Lahat ng nasa loob ng sasakyan ay nawalan ng malay, pero nagpatuloy ang rover sa autopilot at umalis. Ang mga naiwan na kasama ay naglaban-laban sa mga insekto ngunit isa-isa silang napatay. Nagising ang natitirang grupo at natagpuan ang kanilang mga sarili sa Bugs 1. Sinubukan ni Kumachi hanapin ang iba pang mga kasama, pero inisip ni Yakuza na sila na lang ang mga nakaligtas. Pumasok sila sa spaceship habang dalawa sa kanila ang nagbantay sa labas. Sinubukan ni Mina patakbuhin ang diagnostic ng Bugs 1 at nalaman niyang may tinatanggap itong data na ipinapadala pabalik sa Earth. Biglang may narinig silang putok ng baril sa labas at dali-daling lumabas para tingnan ang mga kasama, pero nakita nilang patay na sila sa lupa. Natutunan na pala ng mga terraformers kung paano gamitin ang mga baril at pinatay ang mga nagbabantay gamit ang armas ng Bugs 1. Tumutok si Kumachi ng DNA injection at nag-transform bilang isang higanteng hornet na may pambihirang lakas sa laban. Inatake niya ang mga ipis gamit ang malalakas na suntok na pumapasok sa kanilang mga katawan. Si JY naman ay nag-transform bilang isang desert locust na kayang tumalon ng 70 palapag sa isang talon lang. Napakarami niyang nahuli at naitamba gamit lang ang kanyang mga sipa. Nag-transform si Mina bilang isang praying mantis at hinati-hati ang mga insekto gamit ang mga matutulis niyang mga pangil. Dali-daling na-overwhelm ng grupo ang mga ipis at winasak sila ng halos walang kahirap-hirap. Sa kabilang dako, nakikipag-usap si Dr. Honda sa isa sa mga terraformers na nakakapagsalita, hindi tulad ng iba. Pumunta ito sa Bugs 2 at binuksan ang oxygen habang nakaturo ng baril sa kapitan na nakahiga sa sahig, pagod na pagod sa mga laban. Biglang bumukas ang cockroach mula sa loob, at lumabas si Asuka mula sa katawan nito. Ang transformation niya ay base sa Emerald Cockroach Wasp na may kakayahang kontrolin ang isipan ng mga cockroach at gamitin ang kanilang exoskeleton bilang disguise. Sa halip na mamatay sa mga naunang atake, nagawa niyang manipulahin ang mga insekto para pumatay sa isa't isa. Mabilis niyang pinatuyo ang kanyang mukha mula sa malagkit na puting likido at agad na pinaputukan ang kapitan ng paulit-ulit. Binuhusan ni Asuka ng tubig si Aiko, na ang transformation ay batay sa Asian Cornoid na kayang mabuhay sa halos anumang kondisyon
radiation at kailangan lang ng tubig para ma-reactivate ang mga cells niya. Lumalabas na may lihim silang misyon para sa doktor at si Aiko ang nagsabotage sa flight system ng Bugs 2. Iniutos ng doktor na dalhin nila ang mga itlog ng terraformers pabalik sa Earth kahit ano pa ang mangyari. Naririnig ni Kumachi at ng kanyang team ang makina ng Bugs 2 mula sa malayo. Ipinaliwanag ng doktor na hindi nila plano ang basta paglipol lang ng mga cockroach sa Mars. Plano nilang kunin ang mas maraming genetic material mula sa mga insekto para makagawa ng mas magagaling na hybrid soldiers para sa gobyerno ng Japan na tiyak na magpapalakas sa bansa bilang isang superpower. Nasa planetang ito sila bilang test subjects at ang kanilang laban sa mga terraformers ay nire-record bilang mahalagang research data. Sa katunayan, nagawa nilang likhain ang mga insect hybrids dahil nakakuha si Bugs 1 nanogram carcass mula sa mga cockroach. Habang plano ni Ichiro at Asuka na umalis ng Mars, ang mga itlog ay maagang napisa at naglabas ng dalawang evolved terraformers. Sumugod si Asuka at tinusok sila gamit ang kanyang mga kuko para kontrolin ang isipan nila, pero dahil sa kanilang ebolusyon, immune sila sa kapangyarihan niya at pinatay siya agad sa pamamagitan ng suntok sa tiyan. Umalis ang spaceship papunta sa Earth habang tinatawag ng mga bagong terraformers ang kanilang mga kapatid na cockroach mula sa lupa. Bumukas ang mga pakpak ng mga cockroach at lumipad papunta sa spaceship na naging sanhi ng malfunction at pagstall nito. Ginabayan nila ang spaceship pabalik sa planeta, malapit sa Bugs 1. Pinalilibutan ng mga evolved cockroach ang grupo kasama ang kanilang hukbo ng mga insekto at inutusan silang umatake. Nag-transform si Kumachi at ang kanyang grupo at lumaban gamit ang lahat ng kanilang lakas. Nagawa nilang talunin ang marami sa mga terraformers pero nagkaproblema sila nang makaharap ang dalawang evolved na may kakaibang battle powers na halos katulad ng mga tao. Sinubukan ni Mina na umatake sa isa sa kanila pero narip ang kanyang braso at namatay agad. Nang makita niyang parang wala ng silbi ang pagkasira ng kaibigan niya, nag-inject si Jen ng pangalawang dose ng mutation na nagpapalakas palalo sa kanyang transformation. Nag-inject din si Kumachi ulit at nagpatuloy silang dalawa sa pagwasak sa mga kaaway gamit ang kanilang mga pinalakas na kakayahan. Matapos patayin si Jen ang maraming terraformers gamit ang kanyang mga sipa, tumalon siya sa hangin at nag-inject ng pangatlong dose ng mutation. Lumabas ang mga pakpak mula sa kanyang likod. Lumipad papunta sa kanya ang hukbo ng mga cockroach at nakipaglaban sa ere, pero hindi nila kayang talunin ang human hybrid at napunit-punit sila. Patuloy silang lumalaban-laban sa mga nilalang na ito, isa-isang alon, pero unti-unting hamina sila dahil sa pagod. Naiintindihan ni Jen na kailangang patayin ang mga leader, kaya nag-inject siya ng maraming doses ng mutation. Tumindi ang lakas ng katawan niya, pero naging permanente ang kanyang transformation. Gamit ang pagkakataong ito, inatake niya ang evolved cockroach gamit ang isang malakas na sipa at pinatay ito sa pamamagitan ng pagtanggal ng ulo. Bumagsak si Jen pagkatapos dahil ubos na ang kanyang lakas. Sinubukan ni Kumachi na ipagtanggol siya laban sa natitirang leader, pero madaling natalo at malubhang nasugatan. Nang malapit na silang tuluyang mapatay, napansin ng evolved cockroach ang isang bagay mula sa likod at pinigilan ang kanyang atake. Isang nagliliwanag na nilalang na parang moth ang lumipad papunta sa mga insekto, nagbabagsak ng kumikislap na alikabok sa hangin. Lumabas na ang katawan ni Nana ay nag-evolve na sa kanyang huling anyo para tulungan ang mga kasama laban sa terraformers. Lumipad siya papunta sa mga cockroach habang patuloy na bumabagsak ang nagliliwanag na alikabok. Na-realize ni Jen na mga maliliit na bomba ang mga alikabok na iyon. Naguluhan ang mga terraformers sa nakita nila. Lumipad si Kumachi papunta kay Nana para iligtas siya sa laban, pero sinabi ni Jen na matagal na siyang patay. Isa sa mga cockroach ang nagputok sa kanya, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog. Agad na nagmadaling iligtas ni Jen ang kanyang kaibigan sa huling sandali. Habang umiiyak si Kumachi dahil nakita niyang nakalibing sa mga apoy ang babaeng mahal niya, nag-ayos na ang laban. Nagising si Kumachi at nilapitan ang kaibigan, pero nakita niyang tuluyan ng naging locust creature si Jen. Sinubukan niya itong aliwin at sinabi na kahit ano pa ang hitsura niya, mananatili siyang tao sa puso. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Jen sa kaibigan niyang ipagpatuloy ang buhay para sa kanilang dalawa habang may mga luha sa kanyang mga mata. Nakita ni Kumachi ang evolved cockroach na buhay pa rin at pinukpok ito ng galit dahil sa pinsalang ginawa nito. Plano niyang tapusin ang terraformer, pero sa huli, nagdesisyon siyang tapusin na ang galit sa pagitan ng tao at insekto sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-iwan sa buhay nito. Pumasok siya sa spaceship at natagpuan si Aiko na buhay pa rin. Tinutukan siya nito ng baril pero niligtas siya sa pamamagitan ng pagputok sa terraformer sa likod niya. Nagdesisyon silang magtulungan muna at ayusin ang kanilang mga problema pagbalik nila sa Earth. Lumipad sila palabas ng atmosphere habang pinipigilan ng evolved cockroach ang kanyang mga kapatid na habulin sila bilang utang na loob sa pagpapatawad sa
sa kanya. Samantala, napansin ni Dr. Honda na nahak ni Ro ang kanilang system at ini-broadcast ang buong pangyayari sa international television. Nagdesisyon siyang magtago dahil siguradong papatayin siya ng gobyerno dahil sa kanyang pagkabigo at kahihiyan. Itinutok ng kanyang assistant ang baril sa doktor at lumabas na siya pala ay especially iyan ng gobyerno. Pinutukan niya ang doktor pero may plano na si Honda para dito at pinatay niya ang babae gamit ang nakamamatay na lason. Habang pauwi, nanumpa si Aiko na ibubunyag niya ang mga taong responsable sa eksperimento. May kakaibang pakiramdam si Kumachi na babalik sila sa planetang ito sa hinaharap. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.